Huwag mong hanapin ang kaligayahan. Mali yun. Hindi pwede. Isipin mo 'to, ha. Imagine mo na sa isang araw punta ka sa labas ng bahay, do'n sa kalye, tapos magdala ka ng kunyari mikropono, tapos kunyari lang journalist ka. Tapos tanungin mo lahat ng mga tao, mga hindi mo kilala 'no, na dumadaan, excuse me, gusto mo ba ng kaligayahan?" "Do you want to be happy?" Ayan. Alam mo, ano kaya sasagot nila? Siyempre, 'di ba? Obvious ba? Of course. Yes, I want to be happy. Gusto ko maging masaya. Gusto ko, 'no? Wala naman siguro magsasabi ng, "Actually, gusto ko ma-depress. Actually, gusto ko yung talagang miserable yung buhay ko." Wala namang magsasabing gano'n. Kaya lang, ito yung problema. Hindi mo hinahanap dapat yung kasiyahan, yung kaligayahan. Kasi 'pag hinanap mo, you will not be happy. Kung ang number one goal mo ng buhay mo, to be happy, hindi ka magiging masaya. Bakit? Kasi ang happiness, okay, epekto lang sa paghahanap ng isa pang bagay. Ano kaya yon? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Makinig ka, ha. Tatlong bagay, tatlong hakbang na kailangan mo gawin para maging happy. Eto na. Ano yung number one? Ang number one, ganito, don't seek happiness, seek mission, meaning, purpose. Yung malaki mong why. Bakit ka ba nagigising sa umaga? Ano ba yung kahulugan ng buhay mo? Hanapin mo yun. No? Go before the Lord. Tanungin mo, Lord, ba't ba ako nandito? Ha? Magdasal ka, makinig ka. Importante yan. Doon ka magiging maligaya. Doon ang happiness. Kaibigan, bibigyan na kita ng hint. Sinabi ni Jesus, the greatest commandments, love God, love others. So doon ka mag-umpisa, general call yun. Yun ang purpose. O meron kang specific call, tanungin mo ang Panginoon. Ha? Number two, ito, don't seek to be happy, seek to help others become happy. Meron ako i-share sa inyo. Alam mo, 55 na ako eh. Medyo mahaba-haba na yung buhay ko na nakaraan. Di binalikan ko at tinanong ko sarili ko, what are the happiest moments of my life? Ano yung mga yugto ng buhay ko na sobrang happy ako? Alam mo, natuklasan ko, hindi naman yung dahil kumain ako sa isang five-star restaurant or nandun ako nagbabakasyon sa isang napakagandang resort. Wala yun, hindi ko naisip yun sa happiest moments ng buhay ko. O kaya mga achievements ko, yung nakasulat ako ng libro, o kaya nasa entablado ako, pinaparangal ako, binibigyan ako ng award in front of libo-libo na tao. Hindi ko naisip yun. Ang naisip ko, yung mga pagkakataon na naglingkod ako at nagbigay ng aking buhay sa iba. Halimbawa, nung single ako, 1 taon ako, inalagaan ko ang mga orphans. 1 year yon na tuwing gabi, binabasa ko sila ng Bible stories, bedtime stories, tapos nag-aano kami, nagge-games kami, tapos may mga weekend, dina-drive ko sila dun sa ano, Quezon Circle, elliptical. Oo, dun kami nagba-bike, tapos uupo kami sa damo, tapos kakain kami dun, tawanan kami. Alam mo, hindi naman ako yumaman dun, hindi naman ako nagkaroon ng award or recognition dun, pero alam mo yung mga panahon na yun, ayun na, happy moments ng buhay. Na-realize ko yun, eh, 'no? When you forget yourself and be selfless, that's the purpose and the meaning of life. O ito na, pangatlo, i-she-share ko sa inyo, don't seek a happy life, seek loving relationships. Yung happiness with yourself, importante yan. Happiness with others. At pangatlo, happiness with God. 'Di ba? Sa relationships. If you have happy, loving relationships, you will have a happy life. Sa ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus yan, Beatitudes. Ha? Alam mo, yung VIP list ni Jesus yan sa kanyang kaharian. Sino? Yung mga dukha. Yung mga powerless. Di ba yung VIP list sa mundo? Powerful. Yung mga mayayaman. Pero kay Jesus hindi.
Ito yung mga taong kailangan mong paglingkuran. At, yun nga, that's the meaning, the mission, the purpose of life. Kaibigan, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay. Panginoon, binubuksan ko ang puso ko at binibigay ko ang buhay ko. Gusto ko maging masaya. Pero yung totoong kasiyahan, totoong kaligayahan, tulungan mo ako matuklasan ang purpose ng buhay ko, ang mission, ang calling ko, para masagot ko, para magsabi ako ng, Oo, Panginoon, tutugon ako sa iyo at ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ang saya, ang napakasaya. Kaibigan, meron kaming Feast Conference darating November 19, 20, and 21. Ang pinakamalaking online event namin darating na. Join us please. Go to www.feastconference.com and sama tayo doon. 45 speakers. Kung ang daming mangyayari doon, it will bless your life. See you there. In the meantime, see you tomorrow.